Kailan nag-umpisa ang pagiging isang mabuting ina? Kapag nasilayan na ba niya ang kanyang supling? O depende sa klase ng kanyang pag-aaruga? O kung paano niya ito palakihin bilang isang mabuting bata? Lahat na magpuri sa ating Diyos. Amen! Kami po ang praise and worship team na binubuo ng kababaihan sa Tipas Unida Church. At kasama ko rin po ang aking mga matatalik na kaibigan na si Adi, si Gloria, at si Chel. Present. Patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na amang buhay sa lahat ng panahon at anumang pagkakataon. Araw-araw papuri sa iyo, aming Ama! Patuloy mo pong tanggapin ang aming mga tinig, ang aming mga panalangin dahil ikaw ang tunay na Diyos. Karapat-dapat po ikaw ay purihin. Ama, marapatin mong tanggapin ang aming mga boses. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Ano
Maraming salamat po sa mga kababaihan, ang mga ilaw ng ating tahanan. Handang magpuri ngayong araw ng mga ina. At gusto ko lamang pong batiin ang lahat ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Alam niyo po, napakalaga po ng ating ina sa ating mga buhay. At nais ko po sanang bigyang pugay sila ngayong umaga. Ako po ay si Maria Salcedo Mendoza. Tawagin niyo na lang po akong Ria. At sa mga bata pong nandito, pwede niyo po akong tawaging Nanay Ria. Kasi gusto ko na pong maging isang ina. Mami, Mama, ako po ay hindi pa isang ina. At katunayan nga po, sa mahigit 5 taon naming pagsasama ng aking my loves na si Marshall. Marshall! Ang aming pong dalangin ay biyayaan na po kami ng anak. Isa lamang po akong pangkaraniwang babae. Nagtapos sa universidad bilang isang guro. Nakapagtrabaho po ako sa isang public school. At doon ko nga po nakilala ang aking my loves na si Marshall. Mabait po siya. At higit sa lahat ay isang mabuting Kristiyano. Sabay po kaming nagsisimba, nagdarasal, at nag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit, may kulang. Sa kabila po kasi ng aming pagnanais na magkaroon ng supling, ilang beses po kaming nabigo. Gustong-gusto ko na pong magkaanak. Sobra nga po akong naiinggit sa mga kababaihan na nandito po sa ating church na nabigyan na po ng mga anak. Samantalang ako po ay hindi pa. Pero alam niyo po, kahit wala pa siya, inaalagaan ko po ang aking sarili at inihahanda ang aking sarili sa biyayang alam kong ibibigay din sa akin ng Panginoon. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa ng aking asawa. Sapagkat alam namin na sa lahat po ng bagay, sa lahat ng naisin natin at sa lahat ng ating mga panalangin, ito po ay may kanya-kanyang oras at panahon. Lahat po ng ito ay mangyayari sa biyaya ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga kababaihan na muli po kaming samahan upang umawit ng papuri sa ating Panginoon. Ang mga kababaihan po, ang mga ina ng tahanan, na nasa inyong harapan, ay patuloy na mananatili at maghihintay sa katuparan ng mga pangako at biyaya ng Diyos na may pananampalataya at pag-asa. Panginoon, Ikaw ang tunay na dakila sa lahat. Ikaw ang tunay na Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Yes, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amen. Minsan pa ating papurihan, ating awitan ng ating Panginoon. Yes, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring bihagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa ating itaas ang ating mga tinig. Yes, Lord. Dinggin mo po ang aming mga panaghoy, aming Ama. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa inyong harapan. Marapat lamang kung maging karapat-dapat ang aming mga tinig at aming mga papuri, dahil Ikaw ang tunay na dakila at karapat-dapat sa lahat ng ito. Ikaw lamang ang aming pupurihin, aming Diyos, magpakailanman. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord. Maraming salamat sa pagmamahal mo, aming Diyos. Maraming salamat sa comfort mo, Ama.
At ang lahat ng ito ay aming papuri sa iyo. Yes, Lord. Positive! Yes, thank you, Lord! After 5 years naming nanalangin sa Diyos, dininig niya na ang panalangin ko. Positive! Magkakaanak na kami ni Marshall. Thank you, Lord! Ano ba yun? Nay, tingnan niyo po. Positive po yung pregnancy test ko, Nay. Magkakaanak na po kami ni Marshall. Wow naman, magkakaapo na ako. Salamat po sa Diyos. 5 taon niyo yung hinintay ni Marshall. Yes. Kailangan malaman na ni Marshall yan. Nasaan na ba siya? Nakauwi na ba? Wala pa, Nay. Nasa trabaho pa. Huwag po kayong mag-alala. Tatawagan ko po siya. Sige, habang tinatawagan mo siya, ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Salamat po, Nay. Cellphone ko. Sino to? Hello? Sino po sila? Ano po? Na-aksidente po yung asawa ko! Nasagasaan po si Marshall! Hindi po totoo yan! Marshall! Hindi po totoo yan! Nasaan po yung asawa ko? Nasaan po si Marshall? Ay, Marshall! Tatagan mo loob mo rin yan! Marshall! Nasaan ka na? Marshall! Ria! Gising anak! Tulong! Tulungan niyo kami! Diyos ko! Yung pulse mo. Yung pulse mo. Ria, anak. 2 buwan na nangyari mula nang namatay si Marshall. Ani ayaw mo kumain. Palagi kang umiiyak. Palagi kang nagmumukmuk para na ang baby mo. Di ba 5 taon niyo yung hinintay? Ingatan mo naman, anak. Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kung gusto mo ng pruta, sabihin mo lang kay nanay, gagawin ko yan. Maging malakas ka lang para sa anak mo. Nay. Ang sakit po. Iniwan na po ako ni Marshall. Sabay po kaming nangarap na magkaroon ng isang pamilya, Nay. Sabi niya po, sabay naming papalakayin ang mga anak namin. Pero nainiwan na po ako ni Marshall. Ang sakit-sakit po sa puso ko, Nay. Ang sakit-sakit po ng dibdib ko. Nay, hindi ko pa ata kayang itago yun naman sa Nay. Hindi ko pa ata kaya wala si Marshall. Ria, alalahanin mo. 5 taon ka lang nung mamatay ang tatay mo. Pero tinaguyod kita. Nakita mo naman kung anong ginawa ni nanay. Lagi akong nagtatrabaho para lang sa iyo kasi ikaw ang aking kalakasan, anak. Kapit lang tayo kay Lord. Nandyan lang siya. Hindi niya tayo pababayaan. Mahal na mahal kita, Ria. Tita Auring? Tita Auring? Ika lang. Ria? Ika lang, may tumatawag. Ay, ayun pala, Dr. Castro. Mabuti naman at napunta ka rito para kausapin ang anak ko. Baka makinig siya sa'yo. Okay lang po yan, Tita Auring. Wala naman po tayong dapat na
pag-isipan, tunay na po kayong pamilya sa akin. At si Marshall at si Rhea, mga kapatid ko na po sila. Salamat naman. Nasaan po ba si Rhea? Ayun siya. Halika, samahan kita. Ria, nak, andito si Doktora Castro. Makinig ka sa kanya, ha? Sige po. Sige po, Willie, Tita namin Auring. po sa kusina. Sige po, sige po. Rhea, kamusta ka na? Ang hina ng katawan mo ngayon. Kailangan mo magpalakas at magpahinga para sa bata. Yung result ng test mo, lumabas na. Doktora, ano bang resulta? Alam naman natin, Rhea, na you are almost 40 and you are now in a high-risk pregnancy. Dagdag pa niya, Rhea, yung pagkawala ni Marshall na nakaapekto sa kalusugan mo. Pati yung cardiologist mo, nag-aalala na. Unstable ang BP mo. Kapag minomonitor ka niya, alam naman natin, Rhea, na you have a family history of heart disease. Ang hina ng katawan mo. Meron pang times na nawawalan ka ng malay. Si Doc Nep, yung cardiologist mo, may sinabi siya sa akin. And he told me, Rhea, na you have congenital heart disease. Ano po, doktora? May congenital heart disease po ako. Rhea, dahil napakahina ng katawan mo, makakaapekto yan sa bata at sa pinagbubuntis mo. Hindi Rhea, po totoo yan. maaaring ang iyong heart disease ay maging sanhi ng birth defect, stillbirth, at miscarriages. Aside from that, Rhea, this pregnancy endangers your life. Maaari itong ikamatay mo, Rhea. Masyadong komplikado, Rhea, ang pinagbubuntis mo, ang sitwasyon mo. Pero, still, Rhea, kailangan mo pa rin magpa-check up at humingi ng opinion ng doktor. Rhea, if delikado talaga ang pagbubuntis mo, the doctor will give you options. At isa sa option na yun, Rhea, is for you to decide to terminate your pregnancy. What? Doktora? To terminate my pregnancy? Doktora, alam naman po ninyo matagal naming inantay ni Marshall to. Matagal namin tong ipinalangin sa Diyos. I know, Rhea. Hindi ka na iba sa akin at si Kuya Marshall. I know na matagal niyo nang inintayan ni Kuya Marshall. Pero Rhea, kapatid mo na ako. Hindi naman masama, isipin mo naman ang sarili mong kaligtasan. Doktora, gusto ko na po munang mag-isip. Iwan niyo po muna ako. Naintindihan ko, Rhea. Pero sa susunod na buwan, ang check-up mo, kailangan kitang ma-check up maigi, pumunta ka sa ospital, kailangan mo magpalakas. Salamat po. Ay, thank you. Yes, ano bang inaantay niyo? Halika na. Ano oras? Mauna ka na. Ikaw na lang kaya muna mauna. O, sige na. Halika na. Sige, ikaw na muna Dahan-dahan. mauna. Dahan-dahan lang. Ria! Ria. Ayun. Hi, Ria. Kamusta ka na? Hi, Ria! Kamusta ka na? Kamusta na ang baby? Ang aming inaanak. Nakakamiss naman po. Dito ka muna. Sige. Oh, kamusta na?
Kaya yan. Lahat makakayanan. Malalagpasan mo yung first trimester mo, maniwala ka. Normal lang yan, kapatid. Kaya Oo. nga, minsan May labas-labas awang ka. Panginoon. ha? Sama ka sa akin sa salon. Bandi-bandi, Ayos siyempre naman tayo, naman. di ba? Katulad ng Oo lagi natin nga. ginagawa, di ba? Oo. Pero, alam Maria, hindi sa ini-invalidate ko yung lungkot at hirap na dinaranas mo ngayon. Pero alam mo, mahirap. Napakahirap mawalan ng minamahal. Ako din, di ba? Nawalan ng asawa dahil sa karamdaman. Limang taon nakipagbuno sa sakit. Naubos lahat ng savings namin. Pati na rin yung mga pantustos namin. Hindi ko na alam kung saan ko kukuhain. Habang nakikita ko yung hirap na dinaranas ng asawa ko. Dumating sa punto na gusto ko na lang din sumuko. Pero, alam nyo, kung ano yung nakita ko sa asawa ko? Sa kabila ng karamdaman, buo ang pag-asa. Hindi dumaraing. Kahit nga naka-wheelchair na siya, patuloy pa rin ang pagsisimba. Hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay niya. Hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kasabay na rin ang pili niya sa akin at sa mga anak ko na ipagpatuloy lamang ang paglilingkod sa iglesia. Iniwan niya kami ng mga anak ko ng may ngiti sa labi niya. Maligaya. Noong una, natakot ako. Kasi nasanay ako na laging nandyan siya. Sa lahat, siya ang nag-aasikaso at nagdedesisyon. Kaya nung nawala ang asawa ko, para na rin ako nawala ng mga kamay at paa. Di ko alam kung paano ko palalaking mag-isa ang mga anak ko. Mahina ako. Wala akong alam. Lahat, inaasa ko sa kanya. Pati yung mga negosyong naiwan niya sa amin, hindi ko alam paanong gagawin. Mahirap mag-isa. Mahirap wala ng katuwang sa buhay. Pero, alam nyo, wala man sa amin ng aking asawa, ang gabay ng Panginoon, ang laging nandyan sa aming mag-iina. Kailanman, di ko naramdaman na ako'y nag-iisa. Tunay nga na nalampasan ko at napagtagumpayan ko ang lahat dahil kasama ko siya. Hindi pala ako dapat matakot. Dahil siya ay tapat sa pangako niya na hindi kami pababayaan. Ngayon, patuloy kong nagagampanan ang aking responsibilidad at plano niya sa buhay ko. At yun na yung maging isang mabuting ina sa mga anak ko kahit wala na ang asawa ko. Hindi pala totoong nag-iisa ako. May karamay ako. Ako naman, Ria, kapatid, kilalang kilala mo naman ako. Dalaga, walang sariling pamilya, at talagang nag-iisa lang. Matagumpay ang aking career. Nakakapag-travel ako kahit saan, at kahit ano nagagawa ko. May magandang kabuhayan, at talagang maganda ang aking business. Sabi nga nila, walang responsibilidad
Kaya kahit saan, kahit ano, pwede kong gawin. Hanggang dumating ang isang araw. 5 years ago, I was diagnosed to have a cancer of the blood. Leukemia. Cancer sa dugo. Isang sakit na maaari kong ikamatay. Nando na dumaan ako sa napakaraming treatments. Sa chemotherapy, kung saan nakalbo ako. Nawala ang maganda kong kutis at nasunog ang aking balat. Minsan, dumaan ako sa panahon na hirap ang aking katawan. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na lang ang buhay ko. Total, nag-iisa lang naman ako. Wala akong pamilya at walang malulungkot sakaling mawala man ako sa mundo. Ngunit salamat sa Panginoon dahil may plano siya sa buhay ko. May plano siya sa buhay nating lahat. At dahil dito, kinailangan kong magpatuloy sa aking pananampalataya sa biyaya at awa ng Panginoon. Ngayon, after 5 years, patuloy na pinapakita ng Panginoon kung ano ang plano niya sa buhay ko. Marahil, hindi pagiging isang ina o butihing may asawa, kundi upang maging isang tapat na tagapaglingkod ng Panginoon. Sa bawat araw na idinaragdag niya sa buhay ko, patuloy na tinatanggal ng Panginoon ang kaba at takot sa aking puso. Pinapalitan niya ito ng pag-asa na kailanman hindi na ako mag-iisa sa oras man ng karamdaman o kamatayan dahil may pangako kung saan ang Panginoon ang lagi nating karamay hanggang sa kabilang buhay. Ria, minsan, akala natin talaga habang dumadaan sa pagsubok sa buhay, wala ng pag-asa. May mga pagkakataon na halos din natin alam ang gagawin at kung saan tayo tutungo. Ako po, natatandaan nyo, nagbuntis at maagang nakapag-asawa sa napakabatang edad. Kapapasok ko pa lang po sa college noon. Gustong-gusto ko po talagang mag-asawa. Gustong-gusto ko pong maging nurse. Kaso po, biglang bumigay na po talaga. Napadala sa tukso. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat, ang asawa ko rin po, nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Dahil hindi pa siya handa sa buhay. Yun nga, biglang na-in love. At biglang pumasok sa napakabigat na responsibilidad. Alam nyo, hindi ko po talaga alam kung ano ang magiging pakiramdam ko kasi feeling ko galit po lahat ng tao sa akin dahil sa nangyari sa buhay ko. Feeling ko po, ginajudge po nila lahat ako. Pinariringgan pa po nila na napakasama. Makasalanan daw po ako. Kasi napakabata ko pa, ang aga-aga ko nang lumandi. Totoo po, alam ko naman po na nagkasala ako eh. Totoo naman na nagpadala ako sa tukso, inaamin ko naman po. Kaya lang ang masakit po, ang sakit-sakit. Kasi ang sama-sama po ng tingin ng lahat ng tao sa akin. Tapos, pati po yung baby na dinadala ko, na hindi pa naisisilang nadadamay po. Alam niyo, hindi ko po talaga alam kung paano po ako haharap sa inyong lahat.
Kasi feeling ko po, hindi na po ako makakabangon. Sabi pa nila sila na daw yung kinabukasan ko dahil nga sa kasalanan ginawa ko. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Kasi binigyan niya ako ng napakabait na mga magulang. Tulad po ng aking ina, na sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa ko, lahat ng mga pagsuway at katigasan ng ulo, tinanggap pa rin po niya ako kahit ano pa po yung nagawa ko. Pinatawad niya rin po ako. Alam niyo, hindi lang po doon. Ginawa niya po yun ng walang paghuhusga. Kaya lubos po ang pasasalamat ko sa aking ina. Sinuportahan niya po kaming mag-asawa hanggang sa makatapos at hanggang makakapagtrabaho at hanggang maitaguyod po namin ang aming sariling pamilya. Napakabuti po ng Panginoon. Siya po ang ating Ama. Nililinis niya po ang puso ng bawat isa at tinitingnan. Pinapatawad niya po tayo kung totoong humihingi po tayo ng tawad sa Kanya. Siya po ang naglilinis ng ating puso at doon po siya nananahan. Tunay at tapat po ang Panginoon dahil siya po ang ating karamay. Bawat kalungkutan mo'y kanyang papawin. Kung nakaya niyang pasanin sa ng mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi nang karamay ang Diyos. Ang witan ni Jesus ang may pasanin sa aking pagpahinga. Kahit anong kabigat ang suliran, sintaas man ang bundok, kanyang matitinan. Kahit bagyong kay dilim, pagliliwanagin. Bawat kalungkutan mo'y kanyang papawin.
Sa buhay mo'y lagi nang karamay ang Diyos. Sa buhay mo'y lagi nang karamay ang Diyos. Anak, sorry. Sorry kasi mahina pa ang mami mo. Pero alam mo na, mahal na mahal kita. Mahal ka namin ng Daddy Marshall mo, nak. At kahit wala na ang daddy mo, kahit maging delikado pa ang buhay ko, anak, ipaglalaban kita. Kahit anong mangyari, nak. Kahit ikamatay ko pa. Kahit sabihin nilang hindi na magiging normal ang panganganak ko, nak. At meron akong kahinaan, itutuloy ko pa rin to, nak. Nak, magtitiwala lang tayo sa Lord, ha? Alam kong ikaw ang regalong ibinigay niya sa amin ni Marshall. Kaya kapit ka lang, nak. Ako, ang mami mo, promise, magpapalakas ako, nak. Mananampalataya ako at hihingi tayo ng awa sa Ama. Panginoon, lumalapit ako sa iyo, Ama. Tulungan mo po kami ng anak ko. Alisin niyo po lahat ng sakit. Alisin niyo po lahat ng delikado sa panganganak ko. Alisin niyo po lahat ng kalungkutan at problema at aming karamdaman. Hilumin mo kami, aking Ama. Hilumin mo po ang pagdurusa ng puso ko. Sa kahinaan ay ikaw ang kalakasan. Jesus, pag-ibig mo'y panghahawakan. Nasa iyong mga kamay ang kagalingan. Wala nang alinlangan kailanman. Sa'yo lamang nagkatuon, Panginoon. Hilumin mo ang puso kong lumalapit sa'yo. Tumatawag sa ngalan mo, mananalig sa'yo. Sa buhay ko'y maghari ka. Isang tinig mo lang
pag-asa, pahupain bawat takot na nadarama. Yakapin mo ako ng buong higpit, yakapin mo ng iyong pag-ibig. Sa'yo lamang nakatuon, sa'yo lamang nakatuon. Panginoon, ilumin mo ang puso kong lumalapit sa'yo. Tumatawag sa ngalan mo, mananap sa'yo. Sa buhay ko'y maghari ka. Maghari ka sa bawat pusong naririto. Bigyang papurit, parangal ang ngalan mo. Maghari ka sa habang panahon. Jesus, ikaw ang Diyos. Maghari ka sa bawat pusong naririto. Bigyang papurit, parangal ang ngalan mo. Maghari ka sa habang panahon. Jesus, ikaw ang Diyos. Panginoon, ilumin mo ang puso kong lumalapit sa'yo. Tumatawag sa ngalan mo, mananalig sa'yo. Sa buhay ko'y maghari ka. Sa buhay ko'y maghari ka. Sa buhay ko'y maghari ka.
gabi po sa ating lahat. At maligayang Pasko din po sa ating lahat. Maligayang Pasko! Sa Pasko pong ito, alalahanin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Alalahanin din po natin yung mga pangkaraniwang tao na naging bahagi din po upang may sakatuparan po ang dakilang plano ng ating Diyos sa ating mga buhay. Tayo pong lahat dito ay pangkaraniwang tao lamang po. Subalit, tayo po ay tinawag ng Diyos upang gampanan ang mga bagay na tinalaga niya para sa atin. Tulad po ni Maria, ina ni Jesus, ako po, si Ria, ay isa na rin pong certified mommy. At naniniwala po ako na ito po ang gampanin na tinawag para sa akin. Ang mahalin at kalingain po ang aking anak. Napakalaking biyaya po na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Gusto ko pong ipakilala sa inyo, sa inyong lahat, ang aking pong anak na si Annie. Maligayang Pasko po sa lahat. Sabi ng lola ko, nagkaroon daw po ng maraming problema nung bago ako ay pinanganak. Nanganib na din po ang buhay ni Mami noon. Pero po, dahil sa pananampalataya at patuloy na pananalangin, tignan niyo po, nandito kaming dalawa. Malakas, malusog, at higit sa lahat, maganda! Nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa kalakasang ibinibigay niya sa mami ko, kahit mag-isa siya. Alam niyo po, namatay ang daddy ko nung bago pa po ako ipinanganak. Pero, hindi pinansin ni mami ang kanyang sariling kaligtasan upang ako ay maipanganak. Ngayon, inaalagaan niya ako at pinapalaki ng maayos. Kasama siyempre ng aking mapagmahal na lola. Thank you, Mommy and Lola! Salamat, Annie. Salamat kasi ipinaramdam mo sa akin kung paano maging isang mabuting ina. Ngayon, alam ko na kung kailan nga ba nag-uumpisa ang pagiging isang mabuting ina. Nag-uumpisa ito kahit bago man lang marinig ang unang pintig ng puso ng iyong supling. Kahit bago mo pa maramdaman ang paggalaw nito sa iyong sinapupunan. At ito ay hindi na natatapos. Mananatili ito hanggang wakas, hanggang kamatayan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Ngayon po ay tinatawagan ko ang mga kababaihan na tayo pong muli ay samahan sa pag-awit sa ating Diyos.
Ngayon po ay batiin natin ang lahat ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Tayo na't magdiwang, umawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magagalak. Tayo na't magpugay sa sanggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay, tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Panginoon, at ngayong Kapaskuhan, ikaw ang reason for this season. Amen! Tayo na't magdiwang, umawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magagalak. Tayo na't magpugay sa sanggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay, tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Aming Ama, ikaw ay patuloy na papurihan sa gabing ito. Tanggapin niyo po ang marapat naming mga tinig sa pagpupuri sa inyong pangalan, Panginoon. Ikaw at ikaw lamang ang aming pupurihin, Ama! Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo, aming Ama. Yes, Lord. Ating isigaw ang ating mga tinig para sa ating Diyos na buhay.
na dakila, papuri, pasasalamat sa iyo, aming Ama. At inaalay din po namin ito sa mabubuting ina na wala na sa aming piling ngayong taon, Sister Terry Ocol, Sister Gloria Bana. Ang mga gumanap, palakpakan po natin, Sara bilang Ria, Jonah Auring, Lovely Doktora Castro, Casey Billones bilang Gloria, Semper bilang Adi, Olin Chel, ang kababaihan singers, Annie, Anna Marie, Annabelle, Annalisa, Collie, Cora, Delia, Nika, Flory, Ayen, Tex, Lorna Balona, woo! Ang kababaihan dancers, Annie, Bebet, Annalisa, Collie, Cora, Nika, Flory, Ayen, Delia. Ang aming walang kakupas-kupas instrumentalist, JR, Gerald, Billy, G-Boy. Salamat po. Ang nagpakain po sa amin, Lorna and Anna, Catering Services. Props, Costume and Makeup, Jackie, Joraine, Delia Baladhay. Lights, TMP, Joey, JM, JC. Sounds, TMP, June, Gerald, Don, Felipe. Technical Team, Noriel Ordonez, Chai Masino, Kyler Filio. Poster, Jennifer Pili. Salamat po. Ang aming musical director, Grace Karabiab. Ang aming consultant director, Dr. Deb Ordonez. Ang inyong pong lingkod, ang scriptwriter, Lady Filio. Ang inyong pong lingkod, director and producer, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Woo! Regalo sa Kapaskuhan, ang ibig ni Kristo ay maramdaman. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asa at ipinaramdam. Maraming salamat po. Thank you so much, everyone. Thank you. Ayan. Woo! Thank you so much. Sa sandali pong ito, tatawagin po namin ang aming pinakamamahal na Pastor Ed para po sa panalangin, closing prayer po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, itong gawain ito'y sa iyo naming ibinibigay, Panginoon. Maraming salamat sa mga kababaihang ito na pinakita nila ang kanilang mga talento. At ito'y ginagawa nila upang ikaw ay mabigyan ng kapurihan. Maraming salamat sa mensahe ng gawain ito. Sabi nga ay anuman ang mangyari, anuman ang mga pagsubok na dumadaan sa buhay ng bawat isa, sabi mo sa iyong salita, walang ano pa mong bagay na nangyayari kung hindi sa kapahintulutan mo. Kaya ilagay ng bawat isa na anuman ang mangyari, na sabi nga ito'y sa kapahintulutan mo. At may mensahe ka. At ang mensahe mo nga sabi nga palaging para sa ikabubuti ng iyong anak. At kung dumating man ang anumang kabigatan ang nais ng Panginoon, ay lumapit kami sa iyo. Hayaan mo nawa ang gawaing ito, ang presentation na ito, ay magdulot sa amin kung papaano kami naligtas. Sabi nga nung nakilala ka namin,
tinanggap ka namin sa aming mga buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi doon, ang iyong banal na Espiritu ang tinanggap namin, na kung saan anuman ang mangyari sa iyong mga anak, nandun ang iyong pag-ibig, nandun ang kapahayagan ng iyong pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng nakamalas ng presentation ito. At ligunin nila, Panginoon, yung unang Kapaskuhan na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ang iyong ipinaranas. Purihin ka, Panginoon. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.